Pelikulang Dear Satan, ni Paulo Contis, papalitan ng titulo. Naglabas ng isang pampublikong pahayag ang producer ng bagong pelikula na, Dear Satan, matapos makaranas ng malawakang batikos mula sa mga netizens tungkol sa pamagat ng kanilang proyekto. Sa kanilang post sa Facebook noong Biyernes ika-23 ng Agosto, nagbigay ng paliwanag ang MAV Productions, Inc., at humingi ng tawad sa mga naidulot na hindi maganda ng pamagat ng pelikula. Sa kanilang pahayag, nilinaw nila na hindi nila layunin na makasakit o magpabeya sa pananampalataya ng sinuman. Ayon sa kanila, ang layunin nila ay lumikha ng isang pelikulang magbibigay aliw habang nagpapahayag ng makabuluhang mensahe. We deeply regret any offense caused by the title of our upcoming film. It was never our intention to hurt or disrespect anyone's religious beliefs. Our goal has always been to create content that entertains while delivering meaningful messages, sabi ng MAV Productions sa kanilang pahayag. Ipinaliwanag nila na ang pangunahing layunin ng pelikulang, Dear Satan, ay tuklasin ang tema ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang kwento ay nakatuon sa isang inosenteng bata na ginagabayan ng pananampalataya at kabutihan ng Panginoon upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Sa kanilang paliwanag, ang pelikula ay sumusubok na ipakita kung paano ang isang bata, sa kabila ng mga tukso at panganib, ay nagiging halimbawa ng kabutihan at righteousness. The concept behind Dear Satan was conceived with the goal of exploring the theme of good versus evil, showcasing how an innocent child, guided by faith and the goodness of the Lord, can resist temptation and embody the virtues of righteousness, anila. Sa kanilang pahayag, binigyang diin din nila na ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa tema ng laban ng kabutihan at kasamaan, kundi ito rin ay isang paraan upang ipakita ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang layunin nila ay ipakita na sa kabila ng pag-iral ng kasamaan sa mundo, ang pananampalataya at birtud ay may kakayahang magtagumpay. The film is a narrative about the power of faith and the triumph of good over evil. We wanted to illustrate that, despite the presence of evil in the world, faith and virtue can prevail, dagdag nila. Sa kabila ng kanilang malinaw na paliwanag, kinilala ng MAV Productions ang pangangailangan na igalang ang opinyon at sentimiento ng publiko. Kaya naman, bilang tanda ng paggalang at pag-unawa sa mga alalahanin ng mga manunood, nagpasya silang baguhin ang pamagat ng pelikula. Ang desisyong ito ay ginagawa nila upang mapanatili ang alignment ng pelikula sa moral na mensahe nito at tiyakin na ito ay makakakuha ng positibong reaksyon mula sa kanilang audience. We believe this change will help align the film more closely with its moral core and ensure that it resonates positively with our audience, anila sa kanilang pahayag. Binigyang diin din nila ang kahalagahan ng pag-unawa at pagtanggap sa kanilang mga layunin. Sa huli, inimbitahan nila ang mga tao na patuloy na panoorin ang pelikula sa kabila ng pagbabagong ito. Hinihikayat nila ang mga manunood na pahalagahan ang mensahe ng pelikula at buksan ang kanilang mga puso at isipan sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang proyekto. Despite the changes, we hope that the essence of the film remains clear and that viewers will approach it with an open heart and mind. We invite everyone to experience the film and its intended messages. Panghuling pahayag ng MAV Productions. Sa ganitong paraan, ipinakita ng MAV Productions ang kanilang responsableng pag-aasikaso sa feedback ng publiko at ang kanilang pagsisikap na ituwid ang anumang pagkakamali. Ang pagbabago sa pamagat ng pelikula ay isang hakbang upang masigurado ang pagtanggap nito sa mas malawak na audience habang pinapahalagahan ang mga sensitivities ng bawat isa.